bakla ka, ganyan. Although, no offense sa mga kaibigan natin mga gay community. So, ayun nga, at sabi ko nga, nadidinig ko na yan. So, sabi ko, ito na umabot yung point in time na mukhang kailangan ko nang gawin kasi wala akong magagawa. Hindi naman ako magnanakaw. Ano, kung ma-acquire yung mga kailangan ko. Pero yung ganoong sitwasyon mo ba, na hindi mo na naipagpatuloy ang iyong pagkokolehiyo, nagtanong ka sa mga magulang mo, bakit? Opo, kasi tinanong ko din naman kasi una-una hindi nila kaya. Una-una yung tuition fee, yung everyday sabi niya magpahinga ka muna hanggang sa lumakas yung ating dilihensya. So, makapag-aral ka ng college. So, stop muna ako. Pagka-graduate ng high school, stop ako. Okay. Para malinaw po sa kwentong Pilipino, bakit nagkaroon ng desisyon ng kanyang magulang na hindi ka muna ipagpatuloy sa iyong pag-aaral, ilan ba kayo sa magkakapatid? Yun nga nakakalungkot iisa-isa lang ako. Wala akong kapatid, so dapat 'di ba kung isa-isa ako, kayang-kaya kong itaguyod. Pero syempre kahit na mag-isa ako talagang hindi kaya. Yun po nangyari. So, bilang nag-iisang anak, hindi ba naging malungkot ang iyong kabataan dahil wala kang mga kapatid? Malungkot yung aking buhay. Pag ako'y nasa labas, nag-aaral, kailangan umuwi kaagad ako, may oras ako. Kahit na mahirap kami, dinisiplina ako na wag mabarkada sa iba, mag-aral mabuti, yun po. At may oras na, kailangan alas 6 sa bayan ako. So, pinalaki naman ako ng maayos sa magulang ko despite na mahirap kami. Okay. Nakabataan mo, Alfred, ano ang pinaka-mahirap na pinagdaanan yung sa buhay ng mga magulang mo na hanggang ngayon, kapag nag-iisa ka, pag naaalala mo, may kurot sa puso mo? Well, yun nga, kung hindi kasi ako gumawa ng paraan at present, no, na gumawa ng solusyon, wala Patuloy kami maghihirap nung araw na yun at wala kami ibang aasahan ng source ng income. Kaya bukod sa gumawa ako ng paraan para mag-dilihensya. Pumasok sa isang bagay na yun ang pag-uusapan natin. Ayan, mga ka-Pilipino, no? Pero bago natin pag-usapan ang isang sensitibo, no, at mapanghat niyang karanasan sa buhay, Sir Alfred, ano ba ang pangarap ng isang Alfred noong kabataan? Well, makatapos pag-aaral, makakuha ng kurso na babagay sa akin at magamit ko. Actually, ang gusto ko kasi culinary. So, nung college, bago ako mag-college, yung food tech ang kinuha kong course. So, and then at the same time, sana maiangat ko yung estado ng pamumuhay namin, mga magulang ko. May paggawa namin yung bahay namin. So, gusto ko rin ma-acquire yung mga bagay na wala ako. Na nakikita ko sa ibang tao. Inggitero ako So, kumbaga, no, sa pag-uusap natin ngayon, kapag binabalikan mo yung kabataan mo, parang umiral na talaga, inaamin mo na nainggit ka. Number 1 pumasok sa akin, inggit. At hindi ko itatago yun. Dahil gusto mo sana kumuha ng culinary, no, and yun nga, sabi mo, kumuha ka ng food tech. Ikaw ba ay mahilig talaga magluto? Actually, ang mother ko is culinary graduate, although hindi siya nagtrabaho kasi ngayon, ang ginagawa ko na lang, pag nagluluto siya, nanonood ako. So, nung elementary high school days ko, nung kabataan ko, nanonood na ako magluto sa kanya. So, parang nag-aaral na ako sa sarili ko. So, sabi ko, yan ang kukunin kong kurso. Okay. So, yun sana yung nakikita mong daan na kahit papaano makakatulong na umangat ang buhay ninyo. Yan sana So, ang ginawa ko, hindi ako makapag-aral ng college kagad So, sabi ko, kailangan gumawa ako ng paraan. Tutungo na ako sa personal at mga pinagdaanan mo sa buhay. Gusto kong maunawaan ang pinagmulan. Kasi lahat naman tayo, no, mga ka-Pilipino, sa puso natin minsan nakakaramdam tayo ng inggit. Lalo't kung nakikita natin na imposibleng makuha ito dahil sa sitwasyon ng ating buhay. Ako personal na, Alfred, pinagdaanan ko rin naman yan kasi hindi naman lahat ng gusto ko na ibigay ng magulang ko kasi tulad mo ay mahirap din kami. Pero Alfred, anong desisyon ng buhay mo ang ginawa mo upang itong inggit na nararamdaman mo para sa sarili mo ay mabigyan ng katuparan sa sarili mong desisyon sa buhay? Ganito kasi yun nung pagka-graduate ko ng high school, hindi ako nakapag-aral kagad ng college, nag-skip ako ng 1 year. So, pagka-graduate ko ng high school, nagdala ako sa bahay, standby muna. Yung mga unang araw, standby ako. Ay, pagkwentuhan ako sa mga barkada ko.
10 kami, magkakabarkada, sa may Kawayan. Sabi ko, mga pare, paano kaya natin makukuha yung isang bagay, ano? Yung mga luho na ganyan, estudyante pa lang tayo, no? Saka mahihirap lang tayo, no? Sa tingin nyo, tanong ko sa kanila, paano natin makukuha yung isang bagay na ganyan? Ngayon, tinanong ko sila, sa 10 tao na tinanungan ko, ang siyam doon, ang sabi, para mabili namin yung gusto namin, siguro magnanakaw kami. Sinasabi nila. Pwedeng nakawin namin o kunin sa ibang tao. So, gano'n. So, grabe kayo, magnanakaw kayo, ano? Ngayon, merong isang sumagot doon. Sabi, ako hindi ako magnanakaw, Alfred, sabi niya. Papatol na lang ako sa bakla. Sabi, na medyo nagulat ako. Papatol sa bakla? Sabi, paano gagawin na? Kasi, pag pumatol ka sa bakla, maku-acquire mo lahat yung gusto mo, mabibili mo yung gusto mo. So, medyo naging curious ako doon. Na sinabi niya na papatol sa bakla. Sabi ko, hindi ko naman kaya magnakaw eh. Well, tingin ko yung option na yun, sabi ko, baka pwede. Gawin ko yung suggestion na yun. Alfred, ilang taon nang marinig mo ang mga ganitong rekomendasyon mula sa iyong mga kaibigan? Actually, kahit ng elementary days ko naman, kahit mga 12, 13, 14 years, nadidinig ko na yung mga ganyan na yun. Sabi ko, may mga biruan na yan sa kalsada, biruan sa labas. Ay, mambakla ka. Ay, ganyan. Although, no offense sa mga kaibigan natin, mga gay community. So, yun nga, at sabi ko nga, nadidinig ko na yan. So, sabi ko, ito na umabot yung point na in time na mukhang kailangan ko nang gawin kasi wala akong magagawa. Hindi naman ako magnanakaw. Paano ko ma-acquire yung mga kailangan ko? So, sabi ko nga, papatol ako sa ganun. Ngayon, dumating sa time na yun, may kilala ako sa may Kawayan, kababata ako. Siya si Boyet. Hi, Boyet. Si Boyet. Nakikita ko siya, may mga accessories siya. Kilala sa baryo namin si Boyet, talagang notorious na pumapatol sa ganyan. Na lahat ng parlor pinupuntahan. Sabi, Boyet, samahan mo nga ako dyan, pakilala mo ako doon sa kaibigan mo na gay. Baka sakali, sige, babayaran ka noon, sabi niya. Sumama ka sa akin mamayang gabi sa parlor. So, ang ginawa ko, sumama ako sa kanya doon sa parlor. Siyempre, yung parlor, may beautician. No? Pinakilala ako doon. And then sabi niya, hintayin mo lang, Alfred, magpo-close lang ako ng parlor. Then, tuloy na natin yung gagawin natin. No? So, iniwan na ako ni Boyd doon. Ako, ninenervous ako. It is my first time na gawin yun sa buhay ko. So, ayun nga po, pinakilala ko sa isang beautician sa parlor. Ngayon yung parlor, merong kwarto sa likod. Siguro stay-in yung beautician. Pumasok ako doon sa kwarto. Gabi na yun. Okay. So, yun ang unang karanasan mo na nagbigay sa iyo ng isang pagkakataon na ito na ang desisyon na gagawin mo sa buhay. Oo, na. Sabi ko, desidido na ako. Although kinakabahan ako, hindi ko naman alam gagawin eh. May mga ideas ako, pero eto na ako eh. Eto na yung the real thing eh. Na ako yung mismo sasalang doon. Hindi ko alam ang gagawin kung ano mangyayari sa akin. So, nandun nga yung sa kwarto, pinatay yung ilaw. Then, naganap na yung dapat maganap. Kapalit ay, ikaw ay binayaran. Well, oo. Kasi sabi, babayaran daw ako eh. Well, kung ano naman binayaran ako. By that time kasi, 1993, sabi sa akin kasi. Ang bigay ko kasi 50 pesos lang, Alfred eh. That was before 1993, yung 50 pesos. Tapos sa tingin ko, malaking bagay na. Pwede na. Pwede na. So, yun ang una kong experience, 50 pesos. Okay. Sa 50 pesos noong panahong 1993, naaalala mo ba kung ano ang una mong pinagkagastusan ng isang desisyon na nagresulta ng 50 pesos?